pagkakaroon mo o yung pagkakaroon mo. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan niya pinakita nga episode para bukas o yung teaser. Yes guys, dito nga unang-unang pinakita is ito nga si Annalyn. Yes guys, mukhang babalik na nga ito sa Apex doon sa kung saan siya nanggaling, no? Kung saan siya nag-aral, kung saan siya tinanggap at naging magaling na doktora. At ganyan din, dito rin siya sumikat noon at dito rin siya nagtrabaho para nga mismo sa pamilya niya. At dito niya rin nakilala na dito pala nakatira yung magtatrabaho yung tatay niya. Yes guys, nakita niya na dito pala siya talaga dapat kasi isa siyang tanyag. And yes guys, yung Apex is maraming memorable na nangyari sa kanyang buhay. Yes guys, bagong lahat, no, please like and subscribe sa aking channel, no? At yun nga guys, dito marami talaga nag-aabang kay Annalyn sa pagbalik niya, kahit nga itong mismong si Zoe na alam naman natin na kapatid niya sa ama, pero alam na din natin na kalaban niya to pero ngayon is nagbabait-baitan niya dito kay Annalyn. At lalong lalo na yung mga kaibigan ni Annalyn, yung mga tropa niyang marites, no, na siya mismo yung nagsabi, is excited talaga sa pagdating niya at sa muli niyang pagbabalik dito sa Apex. Lahat nandito, lahat present, lahat ng nurse at doktor is nandito, at yung mga tatrabaho din, at pinakita dito na wini-welcome talaga nila itong si Annalyn. And yes guys, ito nga si Tita Giselle niya is pinakilala lahat itong si Annalyn at sinabi na welcome back Annalyn sa muli mong pagtatrabaho dito nga sa Apex. At makita mo guys na lahat is masaya, no? Lahat nagpalakpakan, iba napapatalon pa, lalo na yung mga kaibigan niya, no, na talaga excited rin makasama ang ito nga si Annalyn, itong pinaka-leader nila, ng leader of the gang, no, o leader ng Marites group. Yun na nga guys, na talagang masaya din si Annalyn kasi nga muli niya makakasama ang kanyang dating mga katrabaho. Kahit naman siguro ikaw na yung dati mong kasama na umalis tapos bumalik, matutuwa ka, no? At ganyan nga guys, makita mo dito sa mga ngiti ni Annalyn is talagang masaya siya na makabalik dito sa Apex. At hindi lang yan kasi para makasama niya rin tatay niya, tita niya, at yung mga kapatid niya o kapatid niya tsaka yung pinsan niya, no? Ito nga si Zoe at ito lang si Justin, at excited siya muli sa panibagong mga mangyayari kasi sa pagbabalik niya dito is talagang meron agad na kumbaga parang pasalubong sa kanya, eh. And yes guys, no, habang wini-welcome nga itong si Annalyn is dumating itong si Justin. Itong dumating nga ito namang si Zoe is winelcome din siya, no, na nagpaparinig. Yes guys, sabi nga niya, buti na lang dito ka na Annalyn at meron akong kakampi. Kasi merong isa dyan na masama na yung ugali o lumalaki na yung ulo. May kasabi niya, like mother, like daughter, no? And then sabi ni Justin na, bakit? Ako ba yung pinariringgan mo? Mukhang pinariringgan mo ako. And yes guys, totoo naman na pinariringgan mismo ni Zoe itong si Justin, na talagang nanggigigil ito. Kung matandaan niyo last nung mga episode, talagang nag-aaway ito, nagsasabunutan, nagsasampalan, kaya hindi mo maiwasan na magparinig itong si Zoe. At habang nagpaparinig nga itong si Zoe is mararamdaman mo, makikita mo na tila nagkakainitan na tong dalawa. At ito nga, no, sumasagot din tong si Justin, bakit akong pinag-iinitan mo? Ikaw nga tong masama ang ugali dyan, at ikaw nga tong may balak talaga o may planong masama dito nga kay Lolo Pepe mo, at masaya ka nga kasi namatay na siya. At talaga makikita mo na nanggigigil ito si Zoe dito nga kay Justin at nag-aaway sila. Ngunit buti na lang nandito na rin si Annalyn para awatin sila. Yes guys, ay may isang silbi ni Annalyn dito, no? Kaya siya bumalik dito sa Apex is talaga nag-aalala siya dito sa magpinsan na ito, o magpinsan ko, no? Pero alam naman natin na itong si Zoe is hindi talaga yan tanyag. Sa totoo lang, no, maraming netizens na nagsasabi na hindi pa nakokonsensya ito talagang si Zoe, katulad talaga ito sa mama niya. Kumbaga ito talaga dapat yung sinasabi niya, like mother, like daughter, eh. Kasi talagang hanggat maaring itanggi nila is itatanggi nila. Kung magsinungaling sila para lang mismo na maging, maging mabango sila sa harap ng tao. At syempre ginagawa nila ito para nga magpatuloy na
tanyag itong si Zoe kasi nga kapag umamin ito sigurado mawawalan siya ng trabaho. Ang pagiging doktora niya is di niya na yung magagamit, and at the same time hindi na siya kumbaga magiging mahirap na siya, hindi na siya maging mayaman, at sigurado na itatakpan siya ni RJ at lahat ng tanyag dahil hindi naman talaga siya totoo. Kapag nalaman nila na ang totoong tatay pala ni Zoe is ito kang si Doc Carlos Benitez. Yes guys, pag nalaman din yun mismo ni Lynette, sigurado na maghihiwalay itong mga to. And at the same time guys, dito nga pinakita na may bago na namang kumbaga challenge na naman itong pagbalik dito ni Annalyn. May bago na namang pasyente na o-opera. Ito nga si Carla. Yes guys, sabi nga ni Doc Luke na ito nga si Carla is kailangang maoperahan, at nagpapasalamat niya agad itong si Carla sa kanya. Ngunit sabi nga ni Annalyn na bakit, ano bang ooperahan sa kanya? Yes guys, yung operahan sa kanya is mukhang magiging mahirap ito at magiging delikado, at syempre patungkol pa rin to sa utak, no? Pero dito nga guys, pinakita ito nga si Carlos is talagang hindi siya makapokus ngayon sa trabaho niya. Bakit? Kasi nga lagi niya nakikita yung kanyang asawa, no? Ito matindi rin tong si Carlos, no? Manang-mana talaga dito si Zoe na dinideny na talaga nagsisinungaling para lang mapagtakpan yung mga kasinungalingan nila. Kahit nandyan yung asawa niya, talagang sinasabi niya na niya niloloko itong si Lynette, pero kitang-kita naman na itong una niyang asawa. Buti na lang mabait nga lang itong si Irene Benitez kasi talagang hindi pa ito nagsasabi kay Lynette kung totoo o kung ano ba talaga yung ginagawa niya dito sa East Ridge, no, o dito sa Pilipinas, at ano ba talaga ang plano nito ni Irene dito nga sa lagi siya nagpapakita dito kay Carlos. At ang tanong dyan, kailan kaya sasabihin ni Irene yung totoo kay Lynette, o malalaman ba ito ni Lynette, no? Kahit nga itong si Carlos nalilito, bakit sabi niya lagi ka nandito, ngulit sinabi ni Irene na nandito ako kasi nagpapacheck ako sa OB ko. And then sabi ni Carlos, sa dami-dami ng OB sa Pilipinas o hospital, bakit nandito ka? At talagang tumatawa lang tong si Irene, at talagang meron siyang malalim na plano. Ano kaya yan guys, no? Pero dito nga guys, pinakita na itong si Moira is tila may kakaibang nangyari sa kanya after nga niya lumabas doon nga sa may Bartolina. Yes guys, tinatanong nga siya ni Ninang, sabi sa kanya, oh, kamusta na Moira? Kamusta na yung kilala mo sa labas? May update na ba? May pinadala na bang pera? Kailangan na ba tayong bumawi? Kailangan na ba natin gumante? Ngunit dito, lumapit siya o tumayo siya dun sa pagkakaupo niya at sinabi niya kay Ninang, no, na pasensya ka na Ninang, pero hindi na ako maghihigante. Hindi nagulat si Ninang, ano sinasabi mo? Sinabi nga ni Moira na kasi nagbago na ako. What? Yes guys, yun mismo yung sinabi ni Moira na nagbago na siya o nagbabago na siya, sapagkat sinabi nga niya kay Ninang na gusto ko nang magbagong buhay, ayoko nang gawin yung mga dating ginagawa ko na masama at gusto ko na rin baguhin ang sarili ko. At nagulat talaga si Ninang doon sa sinabi ni Moira kasi di rin siya makapaniwala, kasi ang alam niya is talaga masama ugali nito at gustong gusto nitong gumante. Pero after nga nung katagal-tagal niya dun sa Bartolina ay ngayon sinasabi niya na gusto niya nang magbago at gusto niya nang bumait, kasi nga ayun lang siguro ang naisip na paraan nito ni Moira para mapaalis siya dun sa kulungan. Yes guys, alam naman natin na kapag naging mabait ka sa kulungan, yung parol mo is pwedeng bumaba. Ayan. Yes guys, kapag nakita ng mga pulis na tila nagbabago ka, is pwede kang yung parol mo o yung length nung pagkakulong mo sa kulungan is pwedeng mapaaga yung paglabas mo. Pagka nakikita talaga nila na nagbabago ka o mabait ka o bumubuti yung ugali mo. Pero ang tanong dyan guys is, totoo ba na ito ngang si Moira is nagbago na? Totoo kaya itong pagbabago niya, o baka ginagawa nga niya lang ito para makalabas siya, or baka meron siyang iba pang pinaplano, no? Alam niyo naman si Moira is talagang marami niyang ginagawang mga kalokohan. Ngunit malay nyo, baka magbago rin talaga siya, baka nakonsensya na rin siya dahil sa pagkawala nga neto ni Don Pepe. Pero ang tanong dyan guys din, isa pa is, ito kayang si Irene mabubuking na ba to ni Lynette, lalo na't si Lynette is bumalik na sa trabaho. Ano kang gagawin neto ni Carlos para mapagtakpan pa rin itong si Lynette? At ito namang si Annalyn, ano kayang panibagong mangyayari sa kanya sa pagbabalik niya sa Apex? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi, bye bye.